Sumainyo ang Panginoon. Maligayang Pasko po sa inyo lahat. Parang hindi pa Pasko sa inyo. Hindi pa tapos ang Pasko. No? Tayo ay nasa ikawalong araw na pagdiriwang ng Pasko. Ang tawagin natin ay Oktaba, no? Ng kapanahonan ng Kapaskuhan. Kung tutusin po, ang talagang pagdiriwang natin ng Pasko ay hanggang kasusunod na linggo, yung linggo ng tatlong hari. So bahagi ho ng ating pagtugon at sa loob na Oktaba na ito, pagkataon na pinagdiriwang natin ang pagsapit ng bagong taon. So, Happy New Year po sa inyo. In advance. So bahagi at nais natin na ang bagong taon na ito, 2024, ay ninanais ng simbahan palagi na ang taon, bagong taon, ay samahan tayo ni Maria sa kanyang kapistahan bilang ina ng Diyos. Kasama po, ay hayaan natin na tayo ay magpagawal para maharap natin ang bagong taon na ito, 2024. Sa paparong pamamaraan, katulad ni Maria, ano nakita natin? Una, natanim sa isip ni Maria ang mga sinabi ng pastor, ng mga pastor. Bahagi yung memorya pala ay tayo ay kanya-kanyang mga memorya, karanasan na naging bahagi ng ating buhay. Pero pwede tayo mamili kung anong klase ang alalahanin natin. Ano ba gusto nyo alalahanin sa inyong mga nakaraan? Malulungkot o masasaya? Ano bang gusto nyo? Yung kayo'y bigo o kayo'y tagumpay? Anong gusto nyo alalahanin? Yung kayo ay nakadapa o bumango? Bahagi yun. Alam ko sa pakinggan si Maria, hindi niya inisip yung alin. Yung sila hindi pinatuloy, no? Sa mga tahanan, hindi yun ang kanyang nariting sa kanyang memorya. Ano yung nariting sa kanyang memorya? Yung sinabi ng mga pastor. Ano ba yung sinabi ng mga pastor? Na kinikwento nila, yung mga anghel ng Diyos na nagpakita sa kanila na alin. Hosana sa kaitaasan. Hosana na narito na ang nagliligtas sa kanyang bayan. Hosana na kung saan ay ang nag-aalis ng mga kasalanan ng isang libutan. Yun ang ikinikwento ng mga apostol na nagpakita sa kanila ang anghel ng Diyos, ang buo ng mga anghel ng Diyos. Hindi lang isa. Unang buo ng mga anghel ng Diyos na nagpapahayag ng alin ng pagliligtas ng Diyos. Kaligtasan, hindi kapahamakan. So yung huwag natin kalimutan. Kung sa guro, may tatanong natin, bakit ang memorya pala may puro kabigatihan? Huwag niyong kalimutan na you can choose what memory you will remember. Pwede kang mamili ng mga karanasan na pwede mong alalahanin. You have the power. Huwag natin kalimutan. Yan ang isang kapangyarihan. Kaya nga maganda yung ipinahayag sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Anong sabi niya? Ay hindi na kayo mga alipin. Kayo mga anak ng Diyos. You are not even a slave of your memory. Kasi masabi natin ay, ano ko kasi ito niya alala ko eh. Sinasabi ng Diyos sa inyo ngayon sa pamamagitan ni Maria na alin. Pwede kang mamili
kung ano yung pwede mo alalahanin. Pwede mong piliin na alalahanin ang masasayang bagay. Nasa iyo yan kung bakit mo inaalala yung mga malulungkot na bagay. Pero ang sinasabi ng Panginoon, you have the power. Eh, Father, medyo masakit ito, hindi ko makalimutan. Hindi siguro, you have to make peace with your past. Baka may mga unresolved issue ka pa na dapat mo ayusin sa nakalipas. Kaya pinapaalala sa iyo yung mapapait na kahapon. Bakit? Baka may utang ka pa na hindi binabayaran. Pero huwag natin kalimutan na tayo sa pamagitan ng Jesucristo at pinaalala sa atin ng mahal na Birheng Maria natin. Pwede tayong mamili ng ating pwedeng alalahanin sa buhay na ito. Kaya nga sa loob ng banal na pagdiriwang, ano narinig natin? Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Inasabi ni Jesus yan, panalong ito. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Baka naalala natin yung mga bagay na kalulos-lulos at kalungkutan. Kasi baka nakakalimutan natin sa Jesus. Nakakalimutan natin ang Diyos. Si Maria, maliwanag. Kasama niya si Jesus. Pangalawa, bahagi o ng ating pag-inilay na nawa makita ko natin ngayon sa dakilang kapistahan ng pagiging ina ni Maria, ang pagiging ina ng Diyos, at pagdiriwang natin ang bagong taon. Ngayon, marami tayong tinatawag na New Year's Resolution. Sabi po ng mga dalubhasa, ito yung sabi, scientific, may scientific evidence, anong sabi, na kapag gagawa tayo ng New Year's Resolution, ay iwasan natin yung goal of avoidance. Ibig sabihin, ang New Year's Resolution natin halimbawa, hindi na ako kakain ng mga pagkain na nagpapataba. No? Kasi gusto kong mamayang. No? Kalimitan daw kapag yung goal of avoidance, malaki ang chance na hindi nagsasucceed. Kaya ano ang kailangan? Yung ginagawag na goal of approach. Tulad ng halimbawa natin, yung sinasabihin mo na hindi ako kakain ng matatamis, ang sabihin ay, palagi akong kakain ng gulay. No? Araw-araw akong kakain ng gulay. No? So, ibig sabihin, kapag araw-araw akong kakain ng gulay, mas maiwasan mo rin, kakain ka ng matamis. Iwasan mo kumain ka ng tinapay. Mas maiwasan mo kumain ka ng matatupa. Ano? Kasi bakit? Ang palagi mong kinakain ay alin? Gulay. So, choice of approach. Ginawa yung makita namin. At ito rin po yung pangatlong bahagi, no? Yung choice of approach, na pinamamanig sa akin ng Panginoon kapal na alin. We have to reinforce our identity. No? Ano yung maganda ko yung unang pagbasa? Sa aklat po ng mga bilang, anong sabi ng Panginoon? Pinaalala sa mga Israelita, ano bang identity ninyo? Ang identity nyo din, pinagpapala kayo ng Diyos. No? Bilang kanyang bayan. Kaya sinabihan si Moises na sabihin kay Aaron, si Aaron kasi ang leader ng mga saserdote, na ganito yung pagbibindisyon. Hayaan niyo po na ulitin ko sa inyo, no? Pagpalaing kanawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan kanya at subaybayan, lingapin kanawa niya at bigyan ng kapayapaan. No? Ganito nila babanggitin, sabi ng Panginoon, kaya Aaron at sa kanyang mga anak, ang pangalan ko sa pagbibindisyon sa mga Israelita. Sa mga Israelita, mahalaga po yung identity nila natin.
We are the chosen people of God. Very strong yan sa mga Israelita. Kami ang bayang pinili ng Diyos. Tayo, anong identity natin? Kung tutusin niyo ulit, si Maria bilang ina ng Diyos. Pangalanan sa atin natin, hindi lamang si Maria ang may relasyon sa Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi tayo ilamang bayan. Pamilya tayo. Kaya po kahapon, o kanina, umaga, ay ang pinagdiriwang natin yung banal na pamilya. Tayo ay kapamilya ng Diyos. Ama natin, si Yahweh. Tayo mga anak ng Diyos. Kapatid natin si Jesus. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Kaya din po napakahalaga si Maria sa atin. Kasi siya ay ina ni Jesus, ina ng Diyos. At ina rin natin, tayo ay din, gawa ng tayo rin yung mga kapatid ni Jesus. Kapatid tayo ng Diyos. Kaya po sa atin, napakalapit tayo kay Maria. Bakit? We always identify with Mary. Na hindi yan maunawaan ng iba natin mga kapatid na hindi Katoliko. Na pinapaalala sa atin natin, hindi lang ako ina ng Diyos. Kayo rin. Kaya rin, kapatid kayo ng Diyos. Kapatid ninyo si Jesus. At bahagi ko yun. Na huwag natin kalimutan na siya magbigay sa atin ng lakas sa pagtahak natin sa daigdig na ito sa taong 2024. Hindi natin alam kung ano yung 2024. Ang alam natin rin, we are survivors of 2023. Nakasurvive tayo sa pandemic ng COVID-19. At maaaring marami pang mga hamon na humaharap sa atin ng 2024. Pero alam natin hindi tayo papabayaan ng Diyos. Binabasbasan tayo ng Diyos. Bakit? Tayo mga anak ng Diyos. Tayo ay mga kapatid ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo.